So, BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Sara, tumayo ka na daw! Inotel, tumayo ka na! Tumayo ka na daw! O, tumayo ka! Inuutusan ka nilang tumayo ka na kay inutil ka. Ilang taon ka nang paupo-upo. Ngayon, di puta ka nga, wala kang ginawa. O, tumayo ka na daw. Tumayo na daw si Sara kay kuno siya ang konstitusyonal successor ni Duterte, yo de puta. Turuan nyo muna mag-computer, doy. Turuan nyo muna mag-computer yung pangarap nyo mag-presidente. Daig pa siya ng mga bata dyan na yun di puta handa magpapalo sa nanay makapunta lang sa computer shop. Yung mga bata na nag-iiyak na nga pinapalo ng nanay para makapag-computer na gustong-gusto mag-computer tapos yun di puta ang BP na attorney kuno hindi marunong mag-computer. Dinaig pa siya ng 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old dyan na nakaharap sa computer. Diba? Turuan nyo muna mag-computer yung idol nyo na pangarap nyo mag-presidente. Turuan nyo din siya mag-English, kayo di puta, nakakahiya naman kung dalhin siya sa ibang bansa. Paano siya makipag-usap sa mga leader? Mag-sign language! Maano sa may sign language? Marunong ba siya mag-English? Kung matatandaan nyo yun di puta, yung journalist na Japanese, tinanong pa niya, do you understand Tagalog nga linte? Imaginein mo yan, nag-i-English ang Japanese na journalist, nag-i-interview sa kanya, tinanong niya kung marunong daw, nakaintindi daw ng Tagalog. Hay, wow! Yung journalist pa yung mag-adjust! Tapos ipopost nyo talaga si Sara Duterte, yung di puta, turuan nyo mag-speech. Turuan nyo turuan nyo magbasa ng kanyang speech, yung di puta, kahit pagbasa nga, hirap na hirap eh. Gusto nyo pa ebidensya? Panoorin yung mga video niya. Bakit kailangan yung ipilit si Sara? Hoy! Marami diyang karapat-dapat para sa bansang Pilipinas. Bakit nyo ipipilit si Sara Duterte na hirap nga magbasa yan? Hirap na hirap mag-English. Hirap sumagot sa mga interview. Dinaig pa siya yan ng mga jinse ngayon pag nagbasa. Siguro mas magaling pa yung mga anak nyo magbasa kaysa kay Sara. O payag ba kayo na ang magiging presidente ng Pilipinas mas magaling pa magbasa yung anak nyo? Papayag ba kayo na ang pangarap nyo maging presidente mas magaling pa mag-English yung mga anak nyo? Papayag ba kayo na ang presidente ng Pilipinas hindi marunong mag-computer? Animal man to, oy. Ano mangyayari sa atin? Ha? Hindi na tayo nabuhay sa panahon ni Kupong-Kupong Inday. Hindi tayo nabuhay na yung diputa na nagsusulat tayo sa dahon ng saging. Lahat ngayon digitalized na, computerized na, tapos yung diputa, yung pangarap mo magpresidente kahit computer ko, no, hindi marunong. Ay, nagkalaylano ka mo man. Animal ni Pipilit talaga si Sara, tumayo ka na! Nagkalalumpo ka na ba? Kaya hindi ka tumayo ka daw! Animal, ipipilit talaga si Sara. Napakarami dyan ng mas deserving na maging presidente ng Pilipinas. Dahil Duterte, ipilit talaga kahit mango. Ayun, di puta. O, bililigti Pilipinas, nag-amo na sa maging presidente, maminango, tatanan eh. Ano ba nagawa ni Sara Duterte? Wala! Pag tinanong mo ngayon, DDS, ano ba nagawa ni Sara? Wala! Kinakahiya nga nila magsabi na tree planting eh. Na traveling, kinakahiya nga ng DDS yan eh. Pangarap nyong maging presidente ang takot na takot sa accountability. Takot na takot sa pananagutan. Takot siyang harapin ang accountability. Tapos pangarap mo magpresidente nga hindi nga niya ma-explain lahat ng paratang sa kanya. Hindi niya masagot lahat ng mga pinaparatang sa kanya. Tapos pangarap mo maging presidente, walang ang kredibilidad at walang abilidad. Sasabihin nila, o siya naging mayor dati sa Davao, magaling siya. Magaling siya dahil tatay niya. Dahil sa apelyido niya at dahil sa tatay niya. O ngayon, magaling ba siya? Bilang isang vice president, may nagawa na ba?
Meron siya bang legacy bilang isang vice president? Meron, impeachment niya. Yung confidential funds niya, yun yung kanyang legacy. Meron ba? Bukod sa tree planting, ayudiputa? Wala naman ah. So bakit natin ipilit ang isang politiko na alam naman natin na wala talagang kakayahan? Huwag na natin ipilit. Tapos ikaw mangarap ka ng maganda, maayos na bansa, tapos ibubuto mo ang isang politiko dahil lang sa apelyido ngayon di puta? Kahit walang kredibilidad, dahil popular, dahil anak ni Digong ibubuto mo, o di yun di puta ka? Ikaw yung literal at legit na bobotante ng Pilipinas nga animal ka.